Pag-usapan natin itong proof of success na sinasabi lagi ni Ma'am Sailin ng COA. Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering. Paulit-ulit niyang sinasabi na hindi napapakita ng Office of the Vice President ang proof of success doon sa paggamit ng confidential funds. So, Ma'am Sailin, balikan natin kung ano ang ibig sabihin ng confidential fund. Confidential funds refers to the lump sum amount provided para sa mga NGAs, para sa LGUs, para sa GOCCs, para sa kanilang confidential expenses. At ano ang confidential expenses? Confidential expenses refers to those expenses pertaining related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency. So, ang pinakagamit talaga ng confidential funds ay para magamit ito sa surveillance activities kung saan isusupport nito na magawa ng ahensya ang kanilang mandate or operation. In short, kaya gumagamit ng confidential funds ang isang ahensya ay para masigurado nito na mangyari ang mga operation nito at ang mandate nito, yung mga activities nito. Yun yung goal. Hindi goal ng confidential fund na merong mahuli. Hindi goal na magkaroon muna ng gulo at pag may nahuli, saka magre-reward. Okay? Ang goal ng confidential fund ay masigurado ng ahensya may mangyari o wala. Pero mas maganda nga yung walang mangyari at magawa nila yung kanilang operasyon. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Eh di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng in-audit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo, Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. See? Even si Chis Escudero naguguluhan sa'yo as if hindi mo talaga alam kung ano at kung para saan ang confidential funds. Ito din, naguguluhan din sa'yo si Attorney Christine Ferrer. Confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa na maisagawa ang mandate ng isang Okay, agency. sige. Sige, nandun na tayo sa may sagawa yung mandate nila. So, tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, kailangan to apprehension. Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Sinabi ho ba yan sa JC na dapat may mahuli? Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of sorry, success. Your Honor, please. Ang surveillance ay hindi lang para may ma-apprehend, but to prevent. Hindi kailangang may mahuli.
Kasi ang focus ng confidential fund ay magawa ng ahensya yung mandato, mga activities at yung mga operations nila. Okay? So the Office of the Vice President gave you a report and even a timeline ng mga activities kung saan malinaw na in-identify mo na nangyari yung surveillance. Number 5. Tingnan natin yung item number 5. Liaising with intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan? Or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Ang pagkakaintindi ko po dyan, yan yung naging part ng ano yung activities, yung sa... Hindi, tatanungin kita, based on how it appears, ano ho yan? Liaising with intel operatives, ano ho yan? Normal lang ho yan sa Office of the Vice President na mag-liaise with intel operatives? Or part ho ba yan ng intelligence work? Sa tingin nyo lang ho. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Okay, ito. Dito tayo sa actual operations, no? Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok po siya sa intelligence work? Sa intelligence work po. Okay, salamat. Dahil sa walang nangyaring kaguluhan, para sa'yo, that is not a proof of success. Kailangan merong gulo, Miss Eileen. Kailangan merong mahuli. Ang gulo mo.